Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2461. Dahil sa pumatay na layunin, hinawakan ni Daya ang sanga ng puno. Agad siyang sumugod ng walang tigil, pagkatapos ay ibinaba ito sa ulo ng pinakamalapit na nasa katanghaliang gulang na lalaking Miller. Swoosh! Nalaglag agad ang ulo ng lalaking iyon. Habang ang ulo ay humiwalay sa katawan at gamulong sa lupa, ang kanyang mga mata ay patuloy na kumukurap, at ibinuka pa niya ang bibig nito upang sumigaw ng kakilakilabot. Bumantong hininga lamang ang ulo pagkatapos ng 2 buong segundo ng pagsigaw. Sa loob ng 2 segundong ito, pinatay ni Daya ang isa pang 2 Miller sa parehong brutal na pamamaraan. Namatay sila sa sandaling bumagsak ang kanilang mga ulo. Tumagal lamang ito ng ilang maikling segundo. Ang pamilyang Miller ay nawalan ng 3 ekspertong miyembro ng pamilya. Ang Old Lady Miller, na nakapin din sa lupa, ay ganap na walang magawa, lalo na pagdating sa kanyang buhay. Ang ekspresyon ng iba pang natitirang 4 na Miller, kasama ni Josephine Miller, ay nagbago ng husto habang sila ay umatras ng magkasama. Nakasakay pa rin sila sa kanilang mataas na kabayo, na may tagumpay sa kanilang hawak, ngunit ang pagmamataas na kanilang kinikimkim sa iba, na parabang sila ay mga maliliit at walang kapangyarihang mga tao, ay matagal nang naglaho ng walang bakas, nag-iwan lamang ng matinding takot at panginginig sa lalim ng kanilang mga puso. Ito ay, nataman nila ang isang brick wall. Tiningnan ni Josephine si Channing Henderson bilang ang tanging pag-asa ngayon ay nasa psychopath na iyon ng pamilyang Henderson. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay apo rin ni Channing, si Rourke Henderson. Si Rourke ay hindi talaga isang psychopath, ngunit ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay ay palaging lumalampas sa mga inaasahan dahil sa kanyang sira-sirang karakter. Marami ang hindi makaintindi sa kanya, kaya tinawag nila siyang psychopath sa likod niya. Gayunpaman, siya ay, sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Henderson at gayon din ang tagagarantiya ng operasyong ito. Sumigaw si Josephine, Patriarch Henderson, hindi mo pa rin ba hahayaan na lumipat si Rourke Henderson? Sa sigaw niyang iyon, sumunod naman ang iba. Patriarch Henderson, bilasan mo. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay dito ngayon. Patriarch Henderson, magmadali at hayaang kumilos si Rourke Henderson at putulin ang babaeng demonyong ito. Pawis na pawis si Channing. Sa ilalim ng pamimilit ng mental domain ni Alex, huminga siya ng may kahirapan, at magsalita. Wala ni isang salita ang mabigkas sa kanyang bibig. Sa wakas, lumuhad siya sa isang tuhod kasabay ng isang katok at dumura ng isang subo ng dugo. Ang mga miyembro ng pamilya Henderson ay kumilos ng kakaiba. Handa silang umatake. Gayunpaman, inabot ni Channing, gumawa ng nanginginig na kilos para pigilan ang udyok ng mga miyembro ng pamilya. Kakaiba ang ekspresyon niya, parang nawala. Hindi, huwag. Nakapagsalita na rin siya sa wakas. Iyon ay dahil lubos na naibsan ni Alex ang pamimilit ng mental domain. Sa kabilang banda, si Daya, na alam ang tungkol sa Derayenji Temple, ay hindi nagpatuloy sa paglipol sa mga tao. Ang mga susi ay nasa kamay pa rin ng 2 pamilyang ito. Ang sunod-sunod na pagpatay sa 3 tao kanina ay nagsilbing deterrent, habang ang natitirang iilan ay pinananatiling buhay, kapaki-pakinabang sa ngayon. Pwede ka na bang magsalita? Ano ang kinakatakutan niyo? Tanong ni Alex. Napatingin si Channing kay Daya pero hindi sinagot si Alex. Sa halip, tumalikod siya ng husto, napaluhod, at yumuko. All puri Her Majesty. Sumigaw siya. Ha! Nagulat ang lahat, maging si Daya ay naguguluhan. Tinitigan niya si Channing. Anong tinawag mo sa akin? Dahil medyo abnormal na ang pag-unlad ng usapin, hangin na muli ang mental domain ni Alex, na naging dahilan upang maging mas maayos ang paggalaw ni Channing. Pagkatapos bumangon, magalang na lumuhad muli at umiyak. Kamahalan, ako si Lou Henderson. Sa wakas ay nakilala ko ang kanyang kamahalan sa buhay na ito. Ang mga tao ay muling natakot. Tumingin si Alex kay Daya. Inaalala ang kanyang pinanggalingan bago nagkaroon ng isang uri ng kaliwanagan ng biglaan. Sa kasalukuyan, buhay pa si Heidi Miller. Sa kanyang cultivation level, hindi siya madaling mamatay. Tinuro niya si Channing at pinagalitan,
Old Fart Henderson. Ano ba ang ginagawa mo? Naging psychopath ka na ba, katulad ng apo mo? Ano? Kamahalin. Siya ay isang karumal-dumal na mamamatay tao. Papatayin ka na niya, ngunit lumuhad ka pa rin sa harap niya, umiiyak at humihingi ng awa. Isa ka talagang kahihiyan sa pamilya Henderson. Paano karapat-dapat ang iyong pamilya sa sinaunang pamana kasama ng iyong kabutihan? Hindi mo alam, Shetty. Galit na umungol si Charming. Sa kakaiba at baluktot na mga ekspresyon, pinahit ni Daya ang sanga ng puno sa kanyang kamay at iwinagayway ito kay Chanang, dahilan upang lumutang ang liwanag sa kanyang katawan. Pagkatapos, may lumabas na berdeng marka sa kanyang noo. Ikaw talaga ang reinkarnasyon ni Lou Henderson. Kabanata 2462. Ano ang nangyayari? So kilala talaga ni Daya itong matandang geezer ng pamilya Henderson. Kailan pa naging Her Majesty si Daya? Reincarnation din. Ang matandang geezer ba na ito ay isang reincarnation ng isang tao? Maging ang buong pamilya ng Rockefeller ay namangha. Si Daya ay isang superstar noong una. Noong nakipag-ugnay siya kay Alex noon, naisip ng lahat na ito ay isang kamangha-manghang bagay. Gayunpaman, inihayag ni Daya ang kanyang pagkakakilanlan, nagmula siya sa isa sa 8 dakilang pamilya ng Hari ng Amerika, na naglagay ng isang misteryosong belo sa kanya. Ngunit ngayon, ang kanyang pagkakakilanlan ay mas mahiwaga at nakakalito. Nagkatinginan sina Alex at Daya habang nag-uusap sa isip. Sigurado ka ba? Tumanggaw si Daya sa kanya. Agad na binawi ni Alex ang lahat ng mental domain. Matapos masulyapan ang natitirang bahagi ng pamilya Henderson, tumalikod siya upang salakayin ang pamilyang Miller. Wham! Habang sinuntok ni Alex ang pinakamalapit na Miller, ang mahiwagang defensive treasure sa kanya ay nabasag ng sunod-sunod na kaluskos, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang suntok ni Alex. Matapos suntukin ang lalaki hanggang sa mabali ang ilang tadyang, tinatakan ni Alex ang kanyang cultivation base at itinapon siya sa lupa na parang basura. Ang iba sa pamilya Miller ay nagalit. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang puwang para sa pagtutol sa mukha ni Alex. Bam! 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 Ang natitirang ilang tao ay dumanas ng parehong pagtrato kay Josephine ang pinakakaawa-awa. Ang defensive undergarment na kanyang isinuot ay isang kayamanan na iniregalo ng Mount Olympus na maaaring maprotektahan ang kanyang kaligtasan sa sukdulan. Dahil dito, nabubuhay pa siya at sumipa matapos siyang suntukin ni Alex ng ilang beses. Nagalit ito sa kanya, kaya pinasadahan lang siya nito sa lupa at brutal na hinubad ang damit na panloob nito. Pagkatapos, pinatumba siya ng isang suntok. Ang ganda ng treasure garment na ito. Sino sa inyo ang gustong magsuot nito? Kinawian ni Alex ang undergarment at tinanong ang mga babae sa likod niya. Ang mga sagot ay ang mga sumusunod. Ayoko nang nakasuot na. Maaari mong ibigay ito kay Waltz. Sa tingin mo ba gusto kong suotin ang sinuot ng iba? Takot pa nga ako sa mga sakit sa balat. Ayoko rin. Ang laki ng circumference ng dibdib ay masyadong maliit. Hindi ko rin ito maisusuot. Sa tingin ko maliit lang din. Siguradong hindi ito komportable. How flat-chested. Itago mo yan para sa sarili mo. Talagang nadama ni Alex na ito ay talagang isang napakalakas na piraso ng damit. Inagaw lang niya ito para sa sarili niyang mga tao dahil ito ay isang kayamanan. Sa kanyang pagtataka, hinamak ito ng lahat, ngunit talagang nag-aatubili siyang itapon ito. Kaya naman, agad siyang tumanggo. Gagamitin ko ito para sa aking sarili pagkatapos. Napakasakit mo. Naiinis na sagot ng mga babae. Huwag kang papasok sa higaan ko kung ito ang suot mo. Huwag kang pumasok sa kwarto ko. Naiinis ako sa body odor nito. Baka may mabahong pawis. Kung maririnig ni Josephine ang gayong mga pananalita, malamang na magagalit siya kaagad. Sa anumang kaso, siya ang pinakamagandang babae sa pamilyang Miller na kinagiliwan ng banal na tagapagmana ng Olympus. Siya ay malamang na maging asawa ng isang Diyos, ang reyna ng mundo sa linya para sa isang matayog na katayuan. Nakapagtataka, may namuhi sa mahiwagang kayamanan sa anyo ng damit na panloob na isinuot niya. Matandang baboy, hindi mo dapat kinasusuklaman, tama ba? Ibibigay ko sa iyo ito. Inihagis ni Alex ang undergarment kay Pixie. Noong una, tumutol si Pixie at hinikat ang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsinghot,
kumikinang ang mga mata nito at agad na isinuot ang pangilalim na damit bago umalis sa isang iglap. Asterisk asterisk asterisk. Ang mga dumating ng pamilya Miller ay nakulong. Kabanata 2463. Samantala, ang pamilya Henderson ay tumanggap ng panandaliang mabait na pagtrato dahil sa hindi malamang pangyayari. Siyempre, ginawa ito para sa kapakanan ni Daya. Malamang na natanggap ng pamilyang Henderson ang pagtuturo ni Chaneng at alam nila ang tungkol sa ilang mga lihim. Nang hilingin ni Chaneng sa kanyang mga tao na lumuhad sa harap ni Daya, walang tumutol. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at pagkahumaling. Maraming tao ang gustong manatili at marinig ang tungkol sa mga lihim sa loob nito. Gayunpaman, agad na dinala ni Daya ang mga miyembro ng pamilyang Henderson sa inner sanctum. Si Alex lang ang sumunod sa kanila, samantalang ang iba ay hindi pinayagan. Pagkasara ng pinto, lumuhad muli si Chaneng sa lupa, umiyak ng mapait, at sinampal pa ang sarili ng ilang beses. Your Highness, I was ignorant, naging tanga ako. Na-offend ko talaga si Her Highness. Parusahan mo ako, kamahalan. Napaluhod din ang mga miyembro ng pamilyang Henderson sa likuran niya maliban sa walang ekspresyong rort na iyon. Bumangon ka na, sabi ni Daya. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi na rin ako ang Pixie Queen. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Chaneng, ang iyong kamahalan ay palaging magiging reyna ng ating mga tao. Ang Sacred Crown Tree of the Moon sa iyong kamay ay ang pinakamahusay na patunay. Ang Sacred Crown Tree of the Moon ay hindi maaaring kontrolin ng ibang tao maliban sa reyna ng ating mga tao. Hindi inisip ni Daya ang bagay na ito, ngunit nagtanong, ikaw ba ay nag-iisa? Ang tanong na ito ay medyo hindi maipaliwanag. Gayunpaman, malinaw na naunawaan ni Chaneng ang kahulugan ni Daya. Kamahalan, natagpuan ko rin si Fabian Packwood. Gayunpaman, ang kanyang puso ay wala dito. Kamahalan, maaari akong pumunta at hulihin si Fabian Packwood. Kung sakaling sumuwi siya, gagawin ko. Kalimutan mo na, lahat ng ito ay nasa nakaraang buhay. Tinatanong kita, ano ang sitwasyon sa Derayenji Temple? Pagkasabi ni Daya ay agad na nagpatira pa si Chaneng. Kamahalan, nagkasala ako. Hindi na nakatiis si Alex sa sinabi niyang, Old fart, you're so old and already have one foot in the grave. Ang iyong mga tuhod ay napakalambot, ngunit ikaw ay lumuhad at sumisinghot sa patak ng isang sombrero. Kahit hindi ka nahihiya, para akong awkward na tignan ka. Bumangon ka at ibuhos ang beans. Hindi kami malayang makipagkulitin sa iyo. Kamahalan, ikaw at maging ay, tanong ni Chaneng. Siya ang hinahanap ko. Ngayon, mayroon na kaming anak na babae. Siya nga pala, ang aking anak na babae ay ang Diyosa ng kalikasan, at siya ay nagmana ng pagka-Diyos. Walang pakialam na sabi ni Daya. Iyon ba ay? Totoo. Ang galing. Ang tuwang-tuwa na si Chaneng ay nagpatira pa rin sa harap ni Alex at magalang na sumigaw, ako, si Lou Henderson, ay nagbibigay ng paggalang sa kanyang maharlika. Panipi-panipi, napatulala si Alex. Mataman niyang tinitigan si Charming bago nilingan si Daya. Anong tawag niya sa akin? Ang kanyang kamahalan. Gusto ring tumawa ni Daya, pero pinigilan niya ang pagtawa at seryosong sinabi, according to the Pixie Race's tradition, you're my spouse. Sa katunayan, kailangan mong tawagin ang kanyang Royal Highness. Your Royal Highness, huwag kang mag-alala. Ito ay isang anyo lamang ng address. Masanay ka na lang. Maraming tao ang gustong maging Royal Highness, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Kaagad na tinawag ni Chaneng ang mga miyembro ng pamilyang Henderson para magbigay galang sa kanyang Royal Highness. Ang galit na si Alex ay sumugod sa mga miyembro ng pamilyang Henderson at binugbog sila. Sa impyerno kasama ng kanyang Royal Highness. Who the F*** is His Royal Highness? Kung sino man ang maglakas loob na tawagin akong muli ng His Royal Highness, tagteren ko siya at ipakin sa mga aso. Ang mga miyembro ng pamilyang Henderson ay may dugong ilong at namamaga ang mga mukha mula sa kanyang mga sipa, lalo na ang matandang umutot na si Chaneng. Duguan pa ang ilong niya at natanggal ang ilang ngipin. Gayunpaman, matigas na iginiit ni Chaneng, Your Majesty, His Royal Highness. Ang mga patakaran ay hindi dapat labagin. Muling nagrampa si Alex at inihampas ang kanyang kamao kay Chaneng.
Anong uri ng mga crappy rules? Nawasak na ang iyong Pixie Empire, pero nakikipag-usap ka pa rin sa akin ng mga patakaran. Sa kalaunan, si Daya ang nagsalita at humiling sa mga miyembro ng pamilyang Henderson na tawagan si Alex bilang asir. Noon lang umiling si Alex. Sabihin mo sa amin dali. Ano ang nangyayari sa Derayenji Temple? May ginawa ba kayo para pukawin ang galit ng publiko? Kaya naman nagi-guilty ka diba? Ibinaba ni Chanang ang kanyang ulo. Parang nagilty talaga siya. Kumunot ang noo ni Daya. Sabihin mo, noon lang sinabi ni Chanang, kamahalan, Sir, Mount Olympus. Kami ang gumuhit dito. Ang Olympus Tribe ay naghahangad ng mga intensyon at ambisyoso, may kasalanan ako. Ako ay isang makasalanan para sa kawalang hanggan. Kabanata 2464. Kayo ang gumuhit nito. Ano ang ibig sabihin nito? Maging sina Alex at Daya ay nakaramdam ng pagkabalisa. Nakapagtataka, ang mga taong ito ay humantong sa isang bagay na ambisyoso tulad ng Olympus Tribe, ngunit mayroon ba silang mahusay na kakayahan na kinakailangan upang gawin ito? O may kaugnayan ba ito sa Derayenji Temple? Kaagad, seryosong ipinaliwanag ni Chanang ang bagay tungkol sa tatlong pangunahing puwersa na binubuo ng pamilyang Hancock, ang pamilyang Miller, at ang pamilyang Henderson at na magkasama nilang ginalugad ang lihim na kaharian. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ang isyu sa paghahanap ng clone ng Derayenji Temple. Nabalitaan ito ni Alex mula kay Shirley, ngunit alam lang niya ang tungkol sa mga detalye ng kanilang paggalugad sa Derayenji Temple pagkatapos marinig mula kay Chanang. Hindi sila makapasok sa loob ng Derayenji Temple. Hindi man lang sila nakarating sa entrance. Nakapasok lamang sila sa periphery nang harangin sila ng kakaibang kagubatan ng kawayan, na hamarang sa kanila sa pagpasok sa anumang paraan. Gayunpaman, nang nasa dulo na sila at naghahanda ng umatras, may narinig silang boses. Sinabi sa kanila ng boses na makakatulong ito sa kanila na makapasok sa Derayenji Temple. Gayunpaman, kailangan nilang gawin ang isang bagay, basagin ang 4 na halijing bato sa paligid ng kagubatan ng kawayan. Sa oras na iyon, ang mga miyembro ng pamilya ng tatlong puwersa, ang Hancock, ang Miller, at ang Henderson, ay nahulaan ang taong nakipag-usap sa kanila. Dapat ay isang tao na pinigilan sa kagubatan ng kawayan. Ang kanyang pinagmulan at pagkakahanay sa moral ay hindi alam, kaya siya ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, sa wakas ay nakapasok sila sa paligid ng Derayenji Temple at natatanaw na nila ang matayog na pagoda ng templo sa di kalayuan. Nagbayad pa sila ng malaking halaga sa daan. Talagang nag-aatubili silang bumalik ng ganoon lang. Sa huli, nagpasya silang ipagsapalaran ito ng isang beses at palayain ang tao para matulungan niya ito at dalhin sila sa Derayenji Temple. Para dito, gumawa pa sila ng maraming paghahanda, sa paniniwalang kaya nilang sugpuin ang bagay na iyon kahit na lumabas ito. Ang mga resulta, gayunpaman, ay miserable. Nabigo silang sugpuin siya at nag-trigger pa ng isang sakuna. Ang taong pinigilan sa kawayan ay walang iba kundi isang miyembro ng Olympus Tribe. Kaya inilabas ninyo ang Supremo ng Olympus Tribe at pagkatapos ay iginuhit ang Olympus Tribe dito. Talagang naramdaman ni Alex ang isang salpok na bugbugin sila hanggang mamatay. Alam ba ninyo kung anong uri ng tribo ang Olympus? Noong sinaunang panahon, ang Olympus Tribe ang nagtaksil sa sangkatauhan at sa universo. Sila ay naging mga lapdog ng Undying Clan at naging sanhi ang Ancient Alliance na magdusa ng mabibigat na casualty at mahulog sa huling hadlang. Sa huli, hindi alam kung matagumpay na nakapasok sa abyss si Emperor Rowan, ang Phoenix Empress, at ang iba pang ilang Heavenly Emperors. Ang Olympus Tribe ay ang pampublikong kaaway ng universo. Nakarating na sila sa Earth ngayon. Nandito sila hindi para itayo ito kundi para dambungin ang mga yaman nito. Ang lugar na ito ang pag-asa na iniwan ng mga sinaunang Supremo para sa atin matapos magsakripisyo ng hindi mabilang na buhay at magbayad ng walang katapusang halaga. Kapag naaga na ng Olympus Tribe ang lahat ng pag-asa dito, matatapos na ang sangkatauhan. Matatapos na ang universo. Kayo ay talagang magiging makasalanan magpakailanman. Thud. Kakabangon pa lang ni Chanang, pero napaluhod na naman siya. Natakot siya sa pagkakataong ito. Siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga pangitain tungkol sa Olympus Tribe noon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging ganito.
Sinubukan niya ang kanyang makakaya na mag-isip ng masama tungkol sa pinagmula ng Olympus Tribe, ngunit ngayon lang niya napagtanto na pinag-isipan niya ng mabuti ang mga ito. Nasaan ang taong pinakawalan mo? Tanong ni Daya. Patay na siya, sabi ni Charming. Nang siya ay sugpuin sa kagubatan ng kawayan, parang may kumukurot sa kanyang katawan. Matagal na siyang mukhang hindi makatao. Kahit nabasagin natin ang mga halijing bato sa paligid ng kagubatan ng kawayan, hindi siya tuluyang makakalaya at lalabas dito. Ngunit siya ay napakalakas. Kinuha niya ang isang grupo sa amin, pagkatapos ay pinalamanan kami sa kagubatan ng kawayan at pinatay silang lahat. Pagkatapos, ginamit niya ang buhay ng ating mga tao bilang sakripisyo sa ilang uri ng misteryosong kapangyarihan upang gumuhit sa Mount Olympus. Hindi na alam ni Alex ang sasabihin. Pinadala pa rin ninyo ang mga babae ng inyong pamilya para maging asawa ng Divine Heir na iyon o kung anuman. Hinayaan mo siyang dungisan sila kahit alam mo kung gaano kaambisyoso ang Mount Olympus. Ang ganda mo. Tiningnan ni Alex ang iba pang miyembro ng pamilya Henderson. Puno ng panunuya at mali siya ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Chanang. Wala rin kaming magawa dahil kasali kami. Ang mga banal na sugo ng Olympus Tribe ay tiyak na may natutunan mula sa bibig ng taong iyon na selyadong. Tapos, nilapitan nila kami kaagad. I don't know how the others think of us, but my Henderson family is really helpless. Kamahalan, ang espiritu ay handa, ngunit ang aking laman ay mahina. Tila malapit nang umiyak ang matandang geezer. Sinabi ni Alex, ayokong marinig ang tungkol sa kung paano kayo nagpakasal sa Olympus Tribe. Sabihin sa akin ang tungkol sa mga banal na sugo na bumaba mula sa Mount Olympus. Anong level na sila? Ano ang kanilang mga kondisyon? Nasaan sila? Kabanata 2465. Ang espiritu na pinigilan sa kagubatan ng kawayan ng Derayenji Temple ay naglabas ng Mount Olympus. Nagkaroon ng malakas na silang force field sa mga kaparangan ng Earth na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol laban sa mga dayuhang nilalang. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Mount Olympus ay hindi makapasok sa Earth, at kahit na ang mga hagdan ng gintong tulay ay hindi maaaring pahabain dito. Ang pagkakaroon ng Derayenji Temple ay malamang na nagbigay ng pagkakataon para sa ibang bansa na samantalahin ito sa halip. Ang sakit ng ulo. Ang mga taong ito, talaga. Dapat silang malunod sa flak. Reklamo ni Alex. Habang hawak ni Daya ang kanyang kamay, pumasok siya sa kanyang silid at sinabing, huwag mo nang masyadong isipin iyon. Magiging maayos sa gabi. Hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos simula nang bumalik ka. Matulog ka na. Pag-uusapan natin ang iba pagkatapos mong matulog. Napatingin si Alex sa kanya. Tulog ba ang sinasabi mo o natutulog? Ang parehong mga salita ay sinadya upang matulog ngunit nagdadala ng ganap na magkakaibang kahulugan. Asterisk. Umabot ang usapan sa pagkakataong ito hanggang madaling araw. Maraming natutunan si Alex tungkol sa mga banal na sugo ng Olympus Tribe mula kay Charming, ngunit ito ay pangkalahatang impormasyon. Maliwanag, ang mga banal na sugo ay lubos na nakalaan at hindi lubos na nagtiwala sa alyansa ng pamilyang Hancock Miller Henderson. Kaya naman, kakaunti lang ang alam nila tungkol sa mga pagkilos ng mga sugo ng Diyos. Isang bagay ang tiyak, gayunpaman. Ang Derayenji Temple ay malapit sa lugar kung saan lumitaw ang sagradong gintong bundok. Anong sabi mo? Pinasadahan niya ang kanyang magagandang pilikmata, at ang kanyang boses ay medyo mapang-akit. Maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa aking katawan, bagaman? Bibigyan kita ng check-up para malaman ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng isang may sapat na gulang at pagkatapos na bumalik sa isang teenager. Ang check-up na ito ay tumagal ng 2 o 3 oras. Dahil sa muli nilang pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay, hindi nila maiwasang maramdaman ang kanilang emosyon. Noon, sila ay nagtalik sa Willow Lake at matagumpay na nagbuntis ng isang bata. Ngayong wala ang kanilang anak na babae. Ito ang bagong kasal. O hindi, oras na para sa check-up. Hoy, kamahalan. Hindi mo pa rin sinabi sa akin ang tungkol dito. Saan mo nakuha ang titulong Your Majesty, na ito? Ikaw pa nga ang Pixie Queen. Hindi ka pwedeng maging pixie, tama ba? Niyakap ni Alex sa gilid ang malambing na si Daya at kinurot ang tenga nito na para bang gustong malaman kung magtatagal pa ba sila. Natural, hindi iyon nangyari. Sabi ni Daya. May naalala ako.
Pagkatapos na ikaw at ako ay tumalon sa pool ng reincarnation, hindi ako naging kasalukuyang Dia Stormer kaagad. Sa pagitan, naranasan ko ang habang buhay. Ako ay naging pixie queen sa buhay na iyon. Queen, may royal consort ka ba noon? Oo, ginawa ko. Oh, saglit na tumigas ang kamay ni Alex na nakahawak sa kanyang likurang baywang. Mayroon pa akong ilan sa kanila, at bawat isa sa kanila ay napakalakas, patuloy ni Dia. Well, medyo nanginginig pa ang boses ni Alex. Ito ay medyo awkward. Napayakap si Dia sa leeg niya at tumawa. Anong mali? Galit ka ba? Hindi. Hindi talaga. Itutuloy ko na. Hindi lamang malakas ang aking mga maharlikang asawa, ngunit ang bawat isa ay isang napakagandang lalaki. Siyempre, mas gwapo sila sayo. Sok, ang pinakagwapo ay may kumikinang na mga mata at napakaamo. Ikaw, sa tingin mo ba hindi ako magagalit? Kapag nagagalit ako, huwag kang umiyak dahil hindi mo ito kayang tiisin. Sino ang natatakot sa kung sino? Dalhin mo na. Hindi nagtagal ay ipinakita sa kanya ni Alex ang kanyang kadakilaan. Kasing banayad ng tupa, tinitigan siya ni Dia at nauutal, "Idiot, naniwala ka ba talaga?" Nagukit ako ng mga salita sa bato ng 3 habang buhay para matulog lang ako sa iyo ng 3 buhay. Hinanap kita sa dati kong buhay, ngunit sa kasamaang palad, nabigo akong mahanap ka hanggang sa mamatay ako. Kabanata 2466. Sa kasalukuyan, tinatamasa ni Alex ang matagal nang nawawalang pagkain ng pag-ibig sa tahanan, samantalang ang pamilya Miller ay matagal nang nagkakagulo. Ito ay dahil dinala ni Old Lady Miller ang ilang tao sa pamilyang Rockefeller sa California, ngunit nawala sila. Mula kagabi hanggang ngayon, tanghali ng sumunod na araw, tuluyan na silang nawalan ng komunikasyon sa mga taong pumunta doon. Nakipag-ugnayan ang pamilya Miller sa pamilyang Henderson. Ang pamilya Henderson ay naglaro ng pipi. Sa katunayan, matagal nang tinawagan ni Charming ang pamilya upang ipaalam sa kanila na huwag magbunyag ng anumang impormasyon at ang lahat ay kailangang ipasailalim sa kalooban ni Dia. Gayunpaman, hindi pa tapos matulog si Dia kay Alex, kaya sino ang nangahas na pumasok at humarang sa kanila ngayon? Iyon ay Her Majesty. Dapat ba niyang dukitin ang kanyang kaliwang mata kung makakasaksi siya ng anumang mga kalapastangan ng eksena na kinasasangkutan ng Her Majesty? O dapat niyang tanggalin ang kanyang karapatan? Sa kalaunan, ang dagandong ni William ay bumulaga sa 2 tao sa silid. Si William ay dumanas ng panibagong outbreak. Sinamahan ni Alex si William at sinuri ang buong proseso ng pagsiklab. Hindi niya naiintindihan ng mabuti ang soul planting, ngunit naramdaman niya ang abnormal na pagbabago ni William, 2 kaluluwang patuloy na nagkakasalubong mula sa paminsan-minsang panginginig ng kapangyarihan ng kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na magaganap ang isang outbreak, at ang nangingibabaw na kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lalong hihina. Kailangan na nating magmadali. Tahimik na lumitaw ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Siya ay maaaring pumasok at lumabas sa palasyo ng isip ni Alex sa kalooban. Para bang isang babaeng multo ang lumitaw sa asol, tumingin siya kay William, na umuungol mula sa pagsiklab habang inilalabas ang kalahati ng kanyang katawan sa palasyo ng isip ni Alex. Itinaas ni Alex ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, only to see a pair of breasts. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam nila? Isang sukat na mas malaki kaysa dati. Ito na ba ang pangalawang implant? Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay tila naunawaan ang kanyang iniisip. Kaya, bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinundot ng husto ang mga eyeballs nito gamit ang 2 daliri. Oo, napasigaw si Alex sa sakit. Naghinala si Alex na siya ay nabubulag, hindi sigurado kung ang kanyang mga mata ay nasa mga socket pa rin. Narinig niya ang galit na boses ng Mystic Maiden sa kanyang mga tainga. Letcher, ngayon mo lang ginawa ang walang hiyang gawain sa babaeng iyon. How dare you steal Kim attentions to me? Tinakpan ni Alex ang kanyang mga mata. In all honesty, isa ka lang tree woman. Anong uri ng masamang intensyon ang maaari kong itago? Isang punong babae. Dahan daw ang kinagat ng mistikong dalaga ang kanyang mga labi. Sa kanyang mga mata, ito ba ang tunay na kulay ng lalaking ito? 2 palamuti talaga ang mata mo. Ano ang kailangan mo sa kanila? Hukayin mo na lang sila. Ang Mystic Maiden ay umungal sa galit.
Nang makitang binitawan na ni Alex ang kanyang kamay at susubok na sana kung nakakakita pa ang kanyang mga mata, muling itinusok ng Mystic Maiden ang kanyang mga daliri sa kanyang mga mata nang walang pahinga. Pagkatapos noon, nakatakas ang Mystic Maiden. Galit na galit pa rin siya matapos bumalik sa palasyo ng isip. Napatingin siya sa itsura niya. Matagal na niyang pinino ang mga dahon ng Chaos Tree sa kanyang tunay na laman. Sa pagtatapos ng araw, ang asensya ng katawan ng tao ay ilang carbohydrates lamang, kaya hindi makatwiran na ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay maaaring gawing partikular na carbohydrates at organikong bagay ang mga dahon ng Chaos Tree sa kanyang mga kakayahan at hindi kapani-pani walang mahiwagang kapangyarihan. Samantala, ang 8 Chaos Beads ay nasa loob pa rin ng kanyang katawan. Sila ay hindi natunaw, ni sila ay nagbago. Isang punong babae, basura, bulag, lunatiko. Ang Mystic Maiden ay sadyang tumingin sa kanyang dibdib at medyo nasiyahan. Ito ang resulta ng pagbabago ng kanyang panlabas na anyo gamit ang mahiwagang kapangyarihan habang nakahiga sa malamig na jade bed araw-araw para sa buong panahong ito. Na-trigger siya ni Alex dahil minsang sinabi niyang medyo maliit ang dibdib niya. Tila, ang kanya ay hindi kasing sigla ni Mika Simpson mula sa Sunshrine. Paanong hindi iyon magagalit sa kanya? Matagal na tinakpan ni Alex ang kanyang mga mata bago sila bahagyang naging komportable. Agad niyang ginamit ang espesyal na chi ng Ultimate Book of Medicine para hugasan at suriin ang mga ito. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Bagamat namamaga ang kanyang mga mata, namumula ang dugo, at tumulo ang kanyang mga luha mula sa pagtusok ng Mystic Maiden, nagawa niyang iligtas ang kanyang paningin, at naroon pa rin ang kanyang Divine Eye ability at X-ray vision. Kabanata 2467. Tapos, bigla siyang nanlamig. Ayon sa naunang sinabi ng Mystic Maiden, tila nakita niya itong ginagawa ang gawa kasama si Daya. Hindi kaya manonood ng pang-araw-araw na live na palabas ang babaeng ito kung araw-araw siyang nagtatago sa palasyo ng isip niya. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para masil itong kakayahan niya. Nang sumagi sa isipan ni Alex ang kaisipang ito, ang Mystic Maiden ay nagpahayag ng isang tipak ng Divine Sense. Sa halip na pag-isipan ang mga bagay na ito na hindi mata mo, bakit hindi mo muna isaalang-alang ang iyong ama? Upang mapangalagaan ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Soul Planter, tiyak na napinsala ang kanyang kaluluwa. Kung magpapatuloy ito, kahit ang kanyang pangunahing kaluluwa ay hindi magtatagal. Pagdating ng panahon, maaari mo lamang pagsisihan ito ng walang kabuluhan, kahit na ikaw ay isang kataas-taasang Diyos. Kaya, kailangan nating magmadali at pumunta sa Derayenji Temple. Pagkatapos sabihin iyon, bahagya niyang sinabing muli, at saka, ikaw at ang babaeng iyon. Nakakainis talaga ang kakayahang iyon. Ano? Ang dating bahagi ng kanyang pangungusap ay tila seryoso sa pandinig ni Alex, na nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan. Ang huling bahagi, gayunpaman, ay medyo nakakainsulto. Paano ako nasubo? Mabuti pang linawin mo. I think nagseselos ka. Isa kang maasim na ubas dahil hindi mo ito nagawa. Gamit ang kanyang panloob na paningin, nakita ni Alex ang mistikong dalaga na nakahiga sa kama at maalinsangan ang posture. Para bang naramdaman ang pag-imik ni Alex, isang kakaibang mental na katawan ang pumasok sa kanyang isipan habang sinulyapan siya nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex ang pagbabago sa paligid. Nawala lahat ng alalahanin at tensyon kanina, puro mga dilag. Para siyang natuwa, tumatakbo sa gitna ng pulutong ng mga dilag. Ang kanyang mga paa ay wala sa kontrol, ang kanyang mga ekspresyon ay walang katumbas na kaligayahan, at ang mga tunog ay lumabas pa sa kanyang lalamunan. Para siyang nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Nako, Rockefeller. Ano ba kasing ginagawa mo? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Isang boses ang biglang gumising kay Alex mula sa kakaibang panaginip na iyon. Si Ins ang pumasok, at nang bigla niyang makita ang baluktot na tingin na ito sa mukha ni Alex, medyo naiinis siya. Nanginginig si Alex at pinagpawisan siya. Napagtanto niya, siguradong nahulog siya sa dirty trick ng Mystic Maiden. Naalala niya na nabasa niya ang isang entry mula sa isang sinaunang aklat na tinatawag na New Odes mula sa Jade Terrace na nagsasabing, gusto kong kunin ang malinis na dalaga bilang aking guro at magpakita ng libu-libong mga pag-uugali tulad niya. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ng karamihan sa mga lalaki.
Mayroon ding mga larawan ng makalangit na Yellow Emperor's Bedchamber art. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay kilala rin bilang ang Immaculate na dalaga. Minsan niyang tinuruan ang Yellow Emperor ng Bedchamber art. Pinunasan ni Alex ang isang dakot ng malamig na pawis. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. So, senior expert talaga siya. Siya ang aking huwaran. Kailangan kong humingi ng payo sa kanya ng maayos kapag may pagkakataon sa susunod. Hindi, humingi ng ilang galaw. Ang usapin ng Derayenji Temple ay hindi maantala. Bumalik agad si Alex sa kwarto at kinaladkad si Daya mula sa kama. Pagkatapos, dinala niya siya para hanapin si Chaneng at ang iba pa at direktang hiningi ang susi para mabuksan ang Derayenji Temple. Dahil humakbang na si Daya, Her Majesty, agad na kinuha ni Chaneng ang isa sa 3 susi ng walang pag-aalinlangan. Relic ng Buddha. Nang matanggap ni Alex ang susi na inilabas ni Chaneng ay agad siyang natigilan. Tinanggap niya ang pamana ni Saitigarba, kaya pamilyar siya dito. Sa sandaling lumitaw ang relic, ang gintong lawa ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging marahas na magulong, naglalabas ng isang reaksyon. Ipinapahiwatig nito na ang Buddhist relic ay tunay. Lumalabas na ang susi sa pagbubukas ng Derayenji Temple ay ang Buddhist relic. Nandoon din silang 3. Ngayon, ito ay medyo napakalaki, dahil ayon sa mga alingawngaw, walang alinlangan na 3 lamang ang mga labi na iniwan ni Buddha. Makukuha mo ba ang 2 pang relic? Tanong ni Alex kay Chaneng. Sumagot si Chaneng, maaari akong pumunta at subukan. Sabi ni Alex, bibigyan kita ng isang araw. Kung dadalhin mo sa akin ang 2 pang relic bukas, tutulungan kong pahabain ang iyong buhay ng 1 pang 100 taon. Kabanata 2468. Noong si Alex ay nasa dakilang mundo, nanggaagaw siya ng hindi mabilang na mga kayamanan at maraming mga halamang espiritual, lalo na ang ilang mga basket ng mga bunga ng makalangit na batas. Kaya naman, hindi malaking bagay ang pag-imbento ng 2 table task para pahabain ang buhay ng isang tao. Higit sa lahat, malalaman niya sa isang sulyap na may sakit si Chaneng. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang maikling buhay. Hanggat gumaling ang sakit ni Chaneng at binigyan siya ng 1 pang tableta para sa pagbagsak, ang pagtaas ng kanyang habang buhay ng 100 taon ay hindi isang maling akala. Asterisk. Pagkalabas ng silid kung saan naroon si William, pinuntahan ni Alex ang kanyang ina, si Brittany. Siya at si Beatrice ay magkasama, naglilingkod sa ilang maliliit na ninuno. Si Beatrice ay dumanas ng malalaking pagbabago sa panahong ito. Ipinangako niya sa kanyang kapatid na hindi pa naging zina, na ituturing niyang laman at dugo ang 4 na anak. Nagawa niya iyon. Bagamat siya ay isang dalaga, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang uri ng maternal brilliance. Beatrice, pinaghirapan mo. Seryosong sabi ni Alex habang papalapit kay Beatrice at nakatingin sa kanya. Ibinaba ng dalaga ang isang clingy na bata at agad na inihagis ang sarili sa mga bisig ni Alex. Bayaw. Bahagyang nanigas ang katawan ni Alex, ngunit rinig niya ang kalungkutan sa boses nito. Kaya naman, nag-atubili siyang itulak siya saglit. Hindi na ba talaga babalik ang kapatid ko? Nang marinig iyon, nakaramdam si Alex ng kirot sa kanyang puso, lalo na nang makita niya ang 4 na anak na hindi pa nakakatanggap ng pagmamahal mula sa kanilang biolohikal na ina mula ng ipanganak. Napabuntong hininga siya, hindi alam kung makakabalik pa si Dorothy sa kanila. Noon lang, nanlaki ang mata ng 4 na bata nang makitang nakayakap si Alex kay Beatrice. Sa sumunod na segundo, naghiyawan sila. Ang kapangyarihan ng 4 na bata na umiiyak na magkasama ay sadyang nakapipinsala. Mabilis na binitawan ni Alex si Beatrice, at sumugod ang 4 na wimpy brats. Niyakap nilang lahat ang mga binti ni Beatrice at hinayla ang kanyang mga kamay habang sumisigaw, Mommy! Mommy, yakapin mo. Gusto ko ng gatas. Nagseselos ba sila sa kanya? Bahagyang natigilan si Alex nang marinig niyang tinatawag siya ng mga ito ng, Mommy. Sa kanyang pagtataka, narinig niya ang isang anak na babae ng kanyang sumisigaw ng gatas sa huli. Sa oras na iyon, lalo siyang natulala habang sinusulyapan niya ang itaas na circumference ni Beatrice. Kahit na pinasan niya ang responsibilidad ng isang ina, ang bagay na ito ay tila isang bagay na maaari niyang makuha sa kalooban niya, tama ba? Hindi. She meant that milk. That milk. Ito ang gatas, ngunit hindi sa akin.
Lalong natarante si Beatrice nang makita ang tulalang tingin ni Alex. Nagmamadali siyang tumalon at kumuha ng feeding bottle sa kamay, senyales kay Alex na ito ang gustong makuha ng anak. Ngumiti si Alex nang walang sinasabi. Nang makita niya si Beatrice na sinusubukang pakainin ang kanyang anak gamit ang bote, bigla siyang may naalala, marami pa siyang spring water of life sa kanyang storage ring. Ito ay isang bagay na mabuti. Noong hindi niya mapakain ng gatas ang panganay niyang anak noon, madalas niya itong binibigyan ng spring water of life. Ito ay mas masustansya kaysa sa pag-inom ng gatas. Bilang isang ama, hindi niya maaaring paboran ang isang bata at diskriminasyon laban sa iba pa niyang mga anak. Ngayon, hindi niya alam kung kailan niya muling makakatagpo ang kanyang panganay na anak na babae, kaya walang silbi ang bukal na tubig ng buhay kahit itago niya ito. Kaya, ito ang tamang pagkain para sa mga bata. Nang makita ni Brittany ang kanyang anak na sinusundan si Beatrice, tinutulungan siya ng walang kabuluhan, isang uri ng masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alex, ang apat na maliliit na lalaki na ito ay hindi pinangalanan. Nickname lang nila ngayon. Pangalanan mo sila, sabi ni Brittany. Ano ang mga palayaw nila? Tanong ni Alex. Itinuro ni Beatrice ang batang babae na umiinom ng gatas sa kanyang mga bisig at sinabi, ito ang 3 Rockefeller. Kaya, ang 3 Rockefeller ay magiging isang babae sa hinaharap. Itinuro ni Beatrice ang 3 pang bata. Ito ang 1 Rockefeller. Ito ay 2 Rockefeller. Ito ang 4 Rockefeller. Ito, sino ang nagbigay sa kanila ng mga palayaw? Hindi ba sila masyadong mababaw? Yun ay hindi mas mahusay kaysa sa Bubbles, na pinangalanan ko sa aking panganay na anak na babae. Sabi ni Brittany, noong una, gusto ng lolo mo na pangalanan sila ng Spring, Summer, Autumn, at Winter. Nangyayari na ang Spring at Summer ay mga babaeng pangalan, samantalang ang Autumn at Winter ay para sa mga lalaki. Kaya, magiging makabuluhan sila kapag magkasama sila. Ngunit, nadama ni na Waltz at Maya na pinakamainam para sa iyo na pangalanan sila bilang kanilang ama. Mahirap sabihin kung buhay ka pa ba o hindi noong panahong iyon. Hindi pa sila nagbibigay ng mga pangalan, kaya tanda na rin ito ng paghihintay sa iyong pagbabalik. Kabanata 2469. Mariing ipinikit ni Beatrice ang kanyang mga mata. Sa katunayan, nabigla siya sa mga pangalan ng Spring, Summer, Autumn, at Winter. Naniniwala siya na tiyak na hindi sasang-ayon si Alex at mag-iisip siya ng mas magagandang pangalan. Gayunpaman, na-overestimate niya si Alex. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang may kakayahang, walang kapantay na lalaki na may palayaw na pangalanan ang kanyang anak na babae ng isang bagay tulad ng Bubbles. Ang Spring, Summer, Autumn, at Winter ay walang kapantay na mga pangalan na nagdala ng kakaibang apela sa kanya. Nakita niyang tumango ito at mukhang nasisiyahan. Sige, gamitin lang ang mga ibinigay na pangalan Spring, Summer, Autumn, at Winter. Napakakahulugan ng mga pangalan ng mga bata na ibinigay ng matanda. Sabi ni Beatrice, bro-in-law, wala ka bang maisip na mas maganda? Ito ay masyadong casual. Sagot ni Alex, pagkatapos. Una, pangalawa, pangatlo, at ika-4. Hangin, bulaklak, nyebe, at buwan. Ginto, kahoy, tubig, at apoy. Alin sa tingin mo ang mas angkop? Halos mahimatay si Beatrice. Sino ang magbibigay ng ganyang pangalan? Ito ay masyadong cavalier. Kung ganoon ang kaso, dapat ay tinawag mo na lang silang A, B, C, at D. Kumalabog. Kinatok ni Alex ang isang bangkito at takot na tumingin sa kanya. Sa wakas, hindi tumutol si Beatrice. Kung gusto niyang pumunta para sa Spring, Summer, Autumn, at Winter, dapat lang silang pangalanan Spring, Summer, Autumn, at Winter. Hindi bababa sa mas mahusay ang tunog nila kaysa sa ginto, kahoy, tubig, at apoy, tama ba? Talagang nag-aalala siya na masabi niya ang iba pang kakilakilabot na pangalan. Dahil bihirang magkaroon ng panahon si Alex na makasama ang kanyang mga anak, natural na handa siyang gawin iyon kapag kaya niya. Gayunpaman, may dumarating na may lumalakas na hangarin na pumatay. Ito ay ang mga sinaunang inapo, ang mga miyembro ng pamilyang Miller. Kasabay nito, nagdala din sila ng isang banal na sugo. Ang tinatawag na Divine Envoy ay isang dakilang demonyo na bumaba mula sa sagradong gintong bundok.
Damn it. How dare may kidnapin ang babaeng pinili ng Divine Heir. Nilapastangan pa nila ang magiging asawa ng Divine Heir. Dapat mamatay ang buong pamilya ng Rockefeller. Sa pagsasalita tungkol sa banal na sagong ito, mayroon siyang tawdry na pangalan na tinatawag na White Wave. Gayunpaman, siya ay isang magaspang, malamig, at matipunong lalaki na may buong naririnig sa kanyang mukha. Noon ay nagalit siya pagkatapos marinig ang ulat ng pamilya Miller. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanyang mga kalamnan sa kanyang buong katawan ay umuumbok, at ang kanyang makapal na mga ugat at mga sisidlan ay mabilis na pumipintig. Sa kanyang mga mata, ang lalaking iyon na nagngangalang Alex Rockefeller ay simpleng balbas ang leon sa kanyang lungga. Habang nagmamadali sila sa California, muling nagpost sa online forum ang isang netizen na gumagamit ng username na Sinister Spirit, na sinasabing kasalukuyang nagmamadali ang sugo ng sagradong bundok para tugisin si Alex at tiyak na makikilala niya ang kanyang mamatay sa oras na ito nang walang anumang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may nagkomento sa ilalim ng kanyang post, lumabas muli ang damas na ito. Hindi ba siya natuto ng leksyon? Tingnan mo ang impormasyong nalantad mo noon. Sabi mo papatayin si Alex Rockefeller ng Dipsy Clan, pero naging isang mahigpit na sampal iyon sa mukha. Sumakit ba mukha mo, ha? Nagtataglay ka ng sama ng loob kay Alex Rockefeller, hindi ba? Nahuli ka ba ni Alex sa paggawa ng isang bagay na hanky-panky? Kung hindi, bakit mo siya susuyuan na parang mapaghiganting espiritu? Sa isang tiyak na sinaunang kastilyo sa ibang bansa, isang babaeng nakaupo sa harap ng isang computer ang nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit nang makita niya ang mga komento sa ilalim ng mensahe na kanyang naipost. Bigla siyang tumayo at naglakad papunta sa bintana na may malupit na ngiti. Kung makikita ng malinaw ni Alex ang mukha nito, tiyak na magugulat siya. Dahil ang babaeng ito ay dati niyang pinsan, si Carol Rockefeller. Noon, pinatay ni Pindola si Carol sa Higurashi Shrine sa Japan. Gayunpaman, isang daloy ng madugong liwanag ang tumaas sa langit at lumipad palabas. Nakapagtataka, muli siyang isinilang sa pamamagitan ng madugong liwanag at aktibong nagtago sa internet gamit ang handle na Sinister Spirit. Medyo hindi ka panipaniwala na naiintindihan niya ang galaw ni Alex doon. Alex Rockefeller, never thought na hindi ako patay, diba? Mas mabuting patayin ka ngayon. Kung hindi, ikaw ay nasa malalim na problema. Hahaha. Asterisk asterisk asterisk. Sa Rockefeller Manor sa California. Wham! Sa isang malakas na putok, ang frontal na bahagi ng Rockefeller Manor ay nabasag at gumuho mula sa pagkakasample ng isang malaking palad. Isang Snow White na lobo ang nakataas sa harap ng manor na may dugong mga mata. Kabanata 2470. Habang nakikipaglaro kay Alex Rockefeller, niyakap siya ni Spring Rockefeller, na unti-unting tinanggap at tinawag siyang ama. Mukhang tensyonado ang ibang mga bata. Nang naninigas ang mga mata, malinaw na natakot sila sa matinding kaguluhan. Napaiyak pa ang dalawa sa takot. Si Brittany at Beatrice ay nanginginig din sa buong paligid. Napakalakas ng kaguluhan na nilikha ng puting lobo, kung kaya't ang buong bahay ay nanginig na parang nakararanas ng malaking lindol. Edman it. Hindi ito nasabi ng malakas ni Alex dahil hawak pa rin niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, nagalit na siya. Nagawa niyang makasamang muli ang kanyang mga anak at mabawi ang kagalakan matapos silang iwan sa mahabang panahon, ngunit nasira ang lahat. Ang higit na hindi karapat-dapat ay ang puting lobo na iyon na natakot sa kanyang mga anak, na hindi mapapatawad. Dito na lang kayong lahat. Babalik ako pagkatapos kong tingnan. Binitawan ni Alex si Spring, ngunit tumanggi ang maliit na bata na umalis, kumapit ng mahigpit sa kanyang leeg. Hindi siya umiyak, ngunit tiyak na labis siyang nahihirapan nang ipakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Nadurunch nito ang puso ni Alex. Hindi siya mahilig sa anak, ngunit pakiramdam niya ay isa siya hanggat nasa harap niya ang kanyang anak. Kaya, sinubukan niyang aliwin si Spring sa mahinang boses. Sa kalaunan, binuhat ni Beatrice si Spring at niyakap siya. Sa isang iglap na wala si Alex sa labas. Sa sandaling ito, ang buong California ay medyo magulo, lalo na pagkatapos natapakan ng puting lobo ang ilang mga gusali sa malapit sa Rockefeller Manor. Ang ilan ay natapakan hanggang mamatay sa lugar, ang ilan ay sumisigaw ng kanilang mga baga, habang ang iba ay tumakbo.
Ang katawan ng puting lobo ay napakalaki kaya makikitang 12 ng kilometro ang layo. Nakakabigla ang mga dagandong nito kung kaya't ang ilang ordinaryong tao na medyo malapit ay agad na dumuyugo mula sa bawat butas dahil hindi nila natiis ang tunog. Asterisk asterisk asterisk. Ang ilang mga internet anchor sa California ay dumagsa na parang mga piting na amoy dugo. Lalo na, pagkatapos ipahayag ni Michelle ang kanyang pag-alis at sumuko sa posisyon bilang pangunahing anchor ng Switch TV, marami ang nagpalakpakan at nagsaya, sabik na naghihintay na kunin ang posisyon na iyon para sa kanilang sarili. Ngayong lumitaw ang napakalaking puting lobo, hindi ba ito ang pinakamagandang pagkakataon na gawin iyon? Bilisan mo. Simulan ang paghakot ng A*S, Van. Tutukan mo. Mga kapatid, nagmamadali ako sa eksena ngayon. Nasa unahan lang ang malaking lobo. Tingnan mo, makikita mo ito kapag itinutok ko ang aking telepono dito. Hindi ba ito isang napakalaking isa? Medyo mahina na ang mga paa ko ngayon. Gayunpaman, gagawin ko ang lahat para sa kapakanan ng aking mga tagahanga ng livestream. Kailangan kong umalis kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay dahil gusto kong ipakita sa lahat ang tunay na mundo. Nakakakuha ba ako ng lakas ng loob? Bigyan mo ako ng kaunting lakas ng loob. Ang live streaming channel na tinatawag na Sister Skyward ay pag-aari ng isang pangunahing anchor woman sa Switch TV na disente ang hitsura at marunong kumanta at sumayaw. Ang pag-awit at pagsayaw ay hindi masyadong sikat sa Switch TV, samantalang ang misteryosong Cultivation World ay tinatanggap. Sa sandaling iyon, ang hitsura ng matayog na puting lobo sa batis ay agad na umakit ng malaking trapiko, at maraming mga parokyano ang nagsimula ng mapagbigay na kontribusyon sa pamamagitan ng pag-spam ng mga virtual na regalo. Ate, tara na, bigyan mo kami ng mas mabuting inahing baboy. Huminto si Michelle sa pag-broadcast, kaya nakasalalay sa iyo ngayon. Huwag kang makulit. Tama iyan. Iniwan na kami ni Michelle at naglaro siya sa kanyang kuya. Naiinip na kami. Mag-spam muna ako ng ilang rockets para sa iyo para magsikap kang maging pangalawang Michelle. Tuwang-tuwa si Sister Skyward nang makita niyang tumaas ng 200,000 ang bilang ng mga tagahanga sa isang maikling sandali. Kahanga-hanga ang malaking lobo na iyon, at nasa sabik na siya. Nararamdaman na niya ang trono ng unang anchor woman na kumukuha sa kanya. Bilisan mo, Van. Magmaneho ng mas mabilis. Gusto kong makakuha ng isang frontal shot ng malaking lobo. Gusto kong makita kung anong klaseng demonyong nilalang ito. Ito ba ang banal na sugo mula sa sagradong gintong bundok? Ito ay ganap na kanyang hula. Ito ay walang kaparirikan upang makuha ang mga tagahanga upang maging hyped at siklab ng galit. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga casual na salita ay, sa kasamaang palad, ay magiging totoo. Ding alternasyon dong. Tumunog ang system chime. Forget what they doing, keep on